4,000 peso monthly savings sa Pag-ibig MP2. Sapat na kaya sa retirement mo? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 savings. Ilagay na natin dito ngayon ang 4,000 peso monthly deposit natin sa Pag-ibig MP2. Ito ang gagawin natin na monthly savings natin sa buong computation natin. 6.66% ang gagamitin natin na dividend rate sa buong computation. Pero mga kapeso, paiba-iba pa rin ang dividend rate ng Pag-ibig MP2 depende sa performance at mga pautang nito. Ang entitled months natin for October 2025 ay 3 months na lamang natitira. Paano ba natin ito na-compute? October hanggang December, ibig sabihin 3 buwan na lamang. Kaya ang dividend income na matatanggap natin ngayong 2025 ay on a pro rata basis muna. Paano ba natin ito i-compute? 4,000 pesos times 6.66% times 3 months natin, i-divide natin yan ngayon sa 12 months in a year. Ibig sabihin, 66.6 pesos ang matatanggap natin na dividend income para sa 4,000 pesos. So, ang total money natin ngayon ay magiging 4,066 pesos. Kung November naman, 2 months na lamang ang natitira at 1 month para sa December. Ang total na naipon natin ay 12,133 pesos. Ito na mga kapeso. Sa susunod na taon ng paghuhulog natin or sa 2026, yung 12,133 pesos natin, buo na ang matatanggap niya na dividend. Dito na magsisimula ang compounding natin. Kaya ang matatanggap mo ngayon, kung dati 133 pesos, ngayon 808 pesos na mga kapeso. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ngayong 2026 ng 4,000 pesos. Tuloy-tuloy hanggang 2027, 2028, 2029 at pagpasok nga ng October 2030, 5 taon na ang ating Pag-ibig MP2 savings. Kailangan natin siyang i-withdraw. Pagkatapos, kailangan mo ulit siyang i-redeposit sa bago mong account ng Pag-ibig. Kasi ang Pag-ibig MP2 savings ay nag-e-expire kada 5 taon or nagmamature kada 5 taon. At kailangan natin kunin ang pera natin. Or else, mga kapeso, mas mababa ang dividend rate na matatanggap mo. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog mga kapeso ng 4,000 pesos sa ating bagong account hanggang sa dumating ang 10th year na kailangan na natin ulit na mag-withdraw and then redeposit sa bagong account. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 4,000 pesos hanggang dumating ang 15th year. Mga kapeso, kung 25 years old ang computation natin ngayon, ibig sabihin 40 years old ka na nito. Konting taon na lang, 20 years bago ang retirement natin mga kapeso. So for a 25-year-old, sunod-sunod tayo maghuhulog. Dumating na ngayon ang 20 years, ganun ulit ang gagawin natin. Hanggang dumating ang 25 years o mga kapeso, 50 years old ka na nito kung nagsimula ka ng 25 years old. Ganun ulit ang gagawin natin. Withdraw, redeposit. Hanggang sa sumapit tayo hanggang 60 years old natin. Ito mga kapeso, nakaka 30 years na tayo. Ganun ulit ha. Withdraw, redeposit. At ito na mga kapeso, ang pinaka-exciting part. Dumating na tayo sa retirement natin pagkatapos nating maghulog ng 35 years sa ating Pag-ibig MP2. Ang total money natin mga kapeso
ay 6,425,000 pesos. Kasama na dyan ang monthly deposit mo ng 35 years at lahat ng dividend income na kinita mo sa loob ng 35 years. Sabihin natin mga kapeso, na ang retirement fund mo ay hanggang 75 years old ka. Ibig sabihin yan, 15 years ang natitira dahil 60 years old tayo noong mag-retire. Ibig sabihin yan mga kapeso, 180 months natin gagastusin yung 6,425,000 pesos natin. Pwede mong i-withdraw lahat, pwede naman mag-iwan ka muna ulit, mag-open ka ng panibagong MP2 account at ang kunin mo lang ay yung sasapat ng 5 taon para kumikita ulit yung the rest of your money. Sabihin natin mga kapeso, fair and square, 6,425,000 divide natin sa 180 months. Mga kapeso, 35,697 pesos ang pwede mo daw gastusin kada buwan at the start of 60 years old hanggang 75 years old. May 35,697 na panggastos sa retirement mo. Additional na dyan yung SSS pension mo o GSIS pension o kaya naman kung may retirement fund ka din sa company nyo. Pandagdag mo na ito sa iyong retirement. Sabihin naman natin mga kapeso, 30 years old ka ngayon. Ibig sabihin, 30 years kailangan mo maghulog sa Pag-ibig MP2 para dumating ang retirement age natin at 60 years old. Sabihin natin, 75 years old din ang gusto mo na pondo. Ibig sabihin, 15 years mo gagastusin ang 4,448,000 pesos mo or 180 months. Magkano kaya ang monthly na pwede mong gastusin mga kapeso? Subukan natin ha. 24,716 pesos mga kapeso. Sabihin naman natin ngayon mga kapeso, 35 years old ka ngayon. Ibig sabihin, 25 years ang natitira para makapag-ipon ka sa iyong Pag-ibig MP2 para sa happy retirement natin at 60. Sabihin natin na 75 years old gagastusin mo o hanggang 75 years old mo gagastusin ang retirement fund mo or 15 years or 180 months. Ibig sabihin mga kapeso, yung naipon natin na 3 million pesos, i-divide natin sa 180 months, ang pondo mo daw sa retirement mo ay 16,761 pesos. Tingnan mo mga kapeso yung power of compounding. Dito, 35 years ka naghulog. 35,697. Pero 10 taon lang ang pagitan. Pero tingnan mo, ang laki agad ng difference. 16,761. Parang halos 20,000 or 19,000 pesos ang diferensya. Nung 10 taon lang ha, na differences. Sabihin naman natin ngayon mga kapeso, 40 years old ka na. So, ibig sabihin, may 20 years tayong nalalabi para makapag-happy retirement naman tayo, mga kapeso. Sabihin natin na 75 years old mo gustong gastusin itong retirement fund mo or hanggang 75 years old. Simula sa 60 years old ka or 15 years. 180 months din ang katumbas niyan, mga kapeso. Ibig sabihin yan mga kapeso, yung 1.9 million mo, i-divide natin yan sa 180 months. 10,998 pesos. Tingnan mo yung pagitan niya mga kapeso. Noong 35, 5 years lang ang naging pagitan. Pero ang diferensya niya kaagad sa 5 taon na yon ay 6,000 pesos halos kaagad mga kapeso. Sabihin natin ngayon mga kapeso, na 7.10% ang dividend rate. Kasi ito yung latest dividend rate ng Pag-ibig MP2. Pero hindi ko sinasabi mga kapeso na forever 7.10% ha. Kasi nga, nakadepende yan sa performance ng Pag-ibig savings natin. So sabihin natin mga kapeso, papalitan ko tong 6.66% natin ng 7.10%. Tingnan natin kung ano mangyayari dun sa 35,000 pesos natin na monthly retirement fund. Magbabago kaya ng malaki mga kapeso? Magiging 39,384.
₱4,000 on a monthly basis ang naging difference mga kapeso dahil lang sa pagtaas ng dividend rate. Yan ang power of compounding. Tingnan natin yung 30 years old. Kung 24,700 ngayon, magkano kaya kung gagawin natin to na 7.10%? Ano kaya ang mangyayari dun sa 24,700 pesos natin? Sana mas malaki mga kapeso yung makuha natin na pera. 24,700 pesos, ginawa nating 7.10% ang dividend rate, ang makukuha mo ngayon ay 26,817. Halos 2,000 ang itinaas mga kapeso. On a monthly basis yan ha. Sabihin natin naman kung 35 years old. Ano kaya mangyayari dun sa 16,700 pesos natin? 16,700, palitan natin ito ng 7.10%. Ang mangyayari niyan mga kapeso, sa 16,700 pesos mo, magiging 17,898. Halos 1,000 pesos naman ang inilaki ng iyong retirement fund. Ano kaya mangyayari dito sa 10,998? Halos 11,000 pesos na yun mga kapeso. Palitan natin ito ngayon ng 7.10%. Ano kaya mangyayari dun sa 11,000 pesos natin, mga kapeso? Sana mas malaki siya. Magiging 11,569. Yun ang mga differences. Dito 500, dito 1,000 halos ang itinaas, dito 1,500 or 2,000 pesos halos ang itinaas. Dito naman 4,000 pesos halos ang itinaas mga kapeso. Yan ang power of compounding kapag naguhulog tayo ng mas maaga. Pero sabihin natin mga kapeso, considering yung inflation at iba't iba pang volatility na ma-experience natin habang nag-iipon tayo sa MP2, ano ang magiging strategy mo para mas malaki pa sana ang retirement fund na makukuha mo? I-share mo naman sa amin kapeso kung ano magiging strategy mo para matuto din kami sa iyo.